Nagsisimula ang kwento sa aktres na si Jenna Janiro na umiiyak sa sakit. Kausap niya sa telepono ang isang tao at desperado niyang sinasabi, "Hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. May mga kakaiba at malalaking itim na bukol na lumitaw sa kanyang binte." Sinusubukan niyang putulin ang mga ito ng mag-isa. Biglang nagsimulang tumahol ang kanyang aso. Mukhang may pumasok na sa kanyang bahay. Isang misteryosong lalaki ang pumatay kay Jenna. Hindi nagtagal, kumalat ang mga balita tungkol sa kanyang pagkawala. Lumipat ang eksena sa isa pang actress na si Samantha Lake. Pumunta siya para makipagkita sa isang direktor para sa bagong role. Ang ibang mga dumalo sa audition ay mas bata at mas fit kaysa sa kanya. Nakasalubong ni Samantha ang isang dalagang nagngangalang Chloe na naroon din para mag-audition. 10 taon na ang nakalipas, si Samantha ang nagbabantay kay Chloe noong bata pa ito. Pumasok si Samantha, akala niya ay makikipagkita lang siya sa direktor pero wala ito roon. Sa halip, pinapa-audition siya ng mga taong namamahala katulad ng iba. Pagkatapos ng audition, umuwi si Samantha. Meron siyang psoriasis at umiinom siya ng gamot para rito. Umupo siya sa bathtub at nagsimulang umiyak. Palihim niyang nai-record ang audio ng audition panel kung saan sinasabi nilang 40 taong gulang na siya at hindi siya pipirmahan ng studio. At iyon nga ang nangyari, hindi niya nakuha ang role. Sa katunayan, pinayuhan pa siya na magbawas ng timbang at subukan ang ilang treatment na available sa merkado. Sikat na sikat ang Shell Clinic pagdating sa ganitong mga treatment. Habang papalabas siya, napansin ni Samantha ang mga advertisement ng Shell Clinic. Pagkatapos nito, tinanong niya ang kaibigan niyang si Lydia tungkol dito. Narinig na rin daw ni Lydia ang tungkol sa mga treatment ng Shell Clinic. Kalaunan, nakipag-date si Samantha. Nakilala siya ng lalaki at sinabi, "Parang nakita na kita dati." Dati bahagi si Samantha ng isang sikat na TV show. Pero nang malaman ng lalaki ang pangalan ng palabas, sinabi nito, "Oo, pangit na show yon." Sa taxi, habang nagiging malapit sila sa isa't isa, hinawakan siya ng lalaki at napansin ang kanyang psoriasis. Nang mapagtanto niya iyon, agad siyang umatras at umalis. Pag-uwi niya, nanood si Samantha ng isang interview kay Zoe Shannon, ang CEO ng Shell. 68 taong gulang na si Zoe pero sobrang bata pa rin ang itsura niya. Kinabukasan, pumunta si Samantha sa Shell Clinic. Pagdating niya, pinapirma agad siya ng isang NDA. Ipinaliwanag ng co-founder na si Dr. Thaddeus Brand na maraming organismo sa mundo ang hindi tumatanda tulad ng dikya at lobster dahil mayroon silang espesyal na enzyme. Nakagawa raw ang doktor ng genetically altered na bersyon ng enzyme na ito para sa mga selula ng tao na kayang alisin ang mga palatandaan ng pagtanda. Ngunit habang papasok na siya para sa treatment, nakita ni Samantha si Chloe. Nagpasya siyang umalis sa klinika, ngunit pinigilan siya ng isang doktor na nagngangalang Hubert at tinanong kung ano ang nangyari at bakit ayaw na niyang magpatuloy. Lalong kinabahan si Samantha sa buong sitwasyon. Ipinakita ni Dr. Hubert ang mga larawan ng isa nilang pasyente na may malalang paso na tuluyang gumaling ang mukha matapos ang treatment. Sinabi niya, "Napakahusay magpagaling ng balat ang aming treatment. Mapapagaling din nito ang iyong psoriasis." Tinanong ni Samantha, "Delikado ba ito?" Sumagot si Hubert, "Isa itong operasyon. Natural lang na may mga panganib, pero ito ay ganap na walang sakit. Kung magiging consistent ka sa treatment sa loob ng susunod na 20 taon, hindi ka tatanda kahit isang araw mula sa itsura mo ngayon." Pumayag si Samantha. Muli niyang nakasalubong si Chloe. Nakuha raw ni Chloe ang role sa pelikula mula sa naunang audition, pero hindi niya ito pwedeng tanggapin dahil malapit na siyang makuha ang role bilang Catwoman. Kabado si Samantha tungkol sa kanyang treatment. Pinapaalala sa kanya ni Chloe, "Nung bata pa ako, ikaw ang nagdala sa akin sa swimming lessons. Sobrang natatakot ako noon, pero sinabi mo sa akin na baka hindi ako kasing takot ng iniisip ko." Dagdag pa ni Chloe, "Hanggang ngayon, tuwing kinakabahan ako, sinasabi ko sa sarili ko ang linyang yon at ngayon, siya naman ang nagsabi nito kay Samantha." Ipinagpatuloy ni Samantha ang kanyang treatment. Iba't ibang uri ng laser treatments ang isinagawa sa kanya. Pagkatapos ng procedure, sinabi ng doktor na maayos ang lahat at tuluyan na ring nawala ang kanyang psoriasis. Maaari na siyang umuwi sa araw na yon. Labis na natuwa si Samantha sa resulta. Mas naging kumpiyansa siya sa sarili. Nakatanggap pa siya ng imbitasyon sa Christmas party ni Zoe Shannon. Dahil dito, mas ganado na rin siyang mag-ehersisyo at mag-workout ng mas matindi sa gym. Kinagabihan, dumating siya sa party. Mula sa kabilang panig ng silid, pinagmamasdan niya si Zoe. Napansin din siya ni Zoe at lumapit kay Samantha. Sinabi ni Zoe, "Gusto sana kitang makilala sa klinika." Ikinuwento niya na noong may sakit ang kanyang ina, sabay nilang pinapanood ang palabas ni Samantha at hanggang ngayon ay pareho pa rin ang itsura niya. Binanggit din ni Zoe na ang kanilang treatment ay bahagyang nakakadagdag din ng tangkad na hindi alam ni Samantha. Habang nagdi-dinner, binibigyan ni Zoe ng espesyal na atensyon si Samantha. Nang tikman ni Samantha ang pagkain, napagtanto niyang ito ay gawa mula sa lumang balat ni Zoe. Sinabi ni Zoe na napakayaman daw nito sa protina. Bagamat nag-aalinlangan, ipinagpatuloy pa rin ni Samantha ang pagkain. Pagkatapos, naglibot si Samantha sa bahay ni Zoe. May narinig siyang mga tunog mula sa isang silid. Nandoon si Zoe. Nahuli ni Zoe si Samantha na sumisilip. Sinabi ni Samantha, "Dapat na akong umalis. Kailangan ko pang pakainin ang pusa ko." Pero hindi siya pinayagang umalis ni Zoe. Sinabi nito, "Naalala
akala ko na ang unang buwan ng treatment ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Hindi ba ganun din ang pakiramdam mo? Sumagot si Samantha na oo, pero sa loob-loob niya ay pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na yon dahil palagi siyang yung babaeng may ponit ang pantyhose o may pagkain sa ngipin. Tiningnan ni Zoe ang kanyang mga ngipin at sinabi, wala naman akong nakikitang pagkain dyan. Dagdag pa niya, kailangan mong lumabas sa sarili mong isip, Samantha. Sinabihan ni Zoe si Samantha na manatili muna sa isang silid ng mag-isa at magsaya. Pagkalipas ng 3 buwan, mas lalo pang gumanda si Samantha at mas naging kumpiyansa sa sarili. Patuloy na siyang nakikipag-hangout at sumasama kay Zoe. Sobrang naging close ang dalawa. Pinupuri ni Zoe si Samantha at ibinahagi pa niya ang isang sikreto. Hindi talaga Shannon ang tunay kong apelyido, Zil. Sumagot naman si Samantha. Kung ganoon, hindi rin tunay ang pangalan ko. Natawa silang dalawa. Ngunit isang araw, napansin ni Lydia ang isang maliit na itim na bukol sa leeg ni Samantha. Inalis ito ni Dr. Hubert at sinabi, ipapasuri ko ito pero wala kang dapat ipag-alala. Binigyan niya si Samantha ng ilang gamot at ang kanyang numero sakaling may kailangan siya. Ngunit habang papalabas siya, may isang taong tila sumusunod kay Samantha. Pagdating niya sa bahay, dumating ang 2 pulis para kausapin siya. Tinanong nila si Samantha tungkol kay Chloe. Nawawala si Chloe. Kinausap na raw ng mga pulis ang pamilya ni Chloe at sinabi ng mga ito na muling nagkakilala sina Chloe at Samantha. Sinabihan ng mga pulis si Samantha na kung tatawag si Chloe, ipaalam agad niya sa kanila. Ikinuwento ni Samantha ang lahat ng ito kay Zoe na nagsabi, baka hindi naman talaga sila totoong pulis. Posible silang mga kakumpetensya ko na sinusubukang takutin ang mga kliyente ko o kumuha ng impormasyon. Ngunit sinabi ni Samantha, pakiusap, alamin mo lang kung okay si Chloe. Mas mapapanatag lang ang loob ko. Sumagot si Zoe. Siyempre, ngunit napansin ni Samantha ang isang itim na bukol sa kanyang pulsuhan. Habang naliligo, nakita rin niya ang mga itim na bukol sa kanyang likod. May narinig siyang may nababasag sa loob ng bahay. Nang silipin niya, nakita niyang natapon ang alak. Natakot si Samantha pero pusa lang pala niya ang may gawa. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Chloe iyon at sinabi, may mali sa akin at palagi nila akong binabantayan. Kinabukasan lalong lumala ang pangangati ni Samantha. Lumitaw na rin ang mga itim na bukol sa kanyang mga binti. Nang pumunta siya para gampanan ang kanyang role, nagsuka siya ng itim sa kanyang kaeksena. Nabuhusan din niya ng itim ang isang mamamahayag. Umupo si Samantha sa kanyang vanity. Dumating si Zoe para kausapin siya roon. Ipinakita ni Samantha ang mga itim na bukol. Sinabi ni Zoe, aayusin namin na yan at isinama niya si Samantha palayo roon. Pagdating nila sa apartment ni Zoe, nalaman ni Samantha na tinanggal na sa trabaho si Hubert. Tinanong ni Samantha kung nasaan si Chloe. Sinabi ni Zoe na lumipat na raw ito sa Paris. Nang umalis si Zoe, palihim na pumasok si Samantha sa banyo at tinawagan ng mga pulis. Paglabas niya, tinanong siya ni Zoe kung sino ang tinawagan niya. Sumagot si Samantha, wala akong tinawagan. Sinabi ni Zoe na gusto niyang tingnan ang kanyang telepono. Sagot ni Samantha, gusto kong pumunta sa ospital. Tinanong niya si Zoe, bakit gusto mo akong pigilan dito? Sinabi ni Zoe, kailangan mo ng taong mapagkakatiwalaan. Ngunit wala nang pinagkakatiwalaan si Samantha. Sinabi ni Zoe, hindi ito tama. Hindi mo man lang iniisip ang tungkol sa akin. Kung lalabas ka sa kalagayang ito, ano ang mangyayari sa presyo ng stocks ko at sa brand ko? Ngunit binuhusan ni Samantha ng tsaa ang mukha ni Zoe at umalis. Dumating ang kaibigan niyang si Lydia para tulungan siya. Magkasama silang tumakas habang iniiwasan ng driver ni Zoe. Pinahinto ni Samantha ang sasakyan at pinababa si Lydia. Mag-isa siyang pumunta para makipagkita sa 2 pulis. Ngunit sa usapan nila, naging malinaw na nagtatrabaho rin pala sila para kay Zoe. Sinabi nila, maaari ka naming dalhin sa isang ligtas na lugar at ayusin ka. Kaya nga hinahanap din namin si Chloe. Sa sandaling iyon, dumating sa labas ang driver ni Zoe. Tumakas si Samantha mula sa loob gamit ang palusot na magbabanyo siya. Sinundan siya ng isang pulis pero nakatakas siya at sumakay ng taxi. Ang automated taxi ay tumatakbo lamang ng 25 milya kada oras. Sa bilis na iyon, madali sanang mahahabol ng mga pulis si Samantha. Ngunit nang subukan nilang lampasan siya, naaksidente sila sa isang truck. Nagpalit ng ruta si Samantha at tuluyang nakatakas. Dumiretso siya kay Dr. Hubert at ipinakita ang kanyang mga itim na bukol. Sinabi ng doktor, wala na tayong masyadong oras. Kailangan nating pumunta sa klinika. Ngunit sagot ni Samantha, dito mo na gawin. Binigyan ni Hubert si Samantha ng mga painkiller. Naghanda siya ng isang hinalong solusyon sa bathtub at sinuotan si Samantha ng breathing mask. Inilagay niya si Samantha sa loob ng solusyon. Namilipit sa sakit si Samantha. Ngunit nang magising siya kinaumagahan, nawala na ang lahat ng kanyang mga bukol. Dinalhan siya ni Hubert ng almusal at humingi ng paumanhin. Sinasabing, maraming bagay ang hindi ko alam noon. Ngunit matapos umalis ni Hubert, napansin ni Samantha ang isang gamot na may pangalan ni Chloe na nakasulat. Nang tanungin niya si Hubert tungkol dito, sinabi nitong tulad niya, lumapit din si Chloe sa kanya para humingi ng tulong. Sa panahong iyon, nagkaroon sila ng relasyon. Sinabi ni Hubert na mahal pa rin niya si Chloe hanggang ngayon. Tinanong ni Samantha kung ano ang nangyari. May ginawa ka ba sa kanya? Napagtanto ni Samantha na narito lang si Chloe sa lugar na iyon. Nagsimula siyang sumigaw at tawagin ito. Sinubukan ni Hubert na pigilan si Samantha kaya sinaksak siya ni Samantha gamit ang isang maliit na kutsilyo. Nakakulong si Chloe sa isang silid. Natakot si Samantha kahit sa isang saglit na
nagsusulyap pa lamang sa kanya. Nang bumalik siya, patay na rin si Hubert, pinaslang mula sa likuran ng isang tao. Dinukot din si Samantha. Nang magkamalay si Samantha, nakita niyang nakaupo sa harap niya ang abogado ng Shell Company at ang founder nitong si Dr. Thaddeus Brand. Sinabi ng abogado na ligtas si Chloe at ginagamot nila ito. Idinagdag pa niyang malinaw na nakasaad ang mga side effects sa NDA, ngunit wala nang pakialam si Samantha sa NDA. Lalantad niya ang kumpanya. Dumating si Zoe at sinabi, "Gawin mo ang sa tingin mo'y tama, pero ano ang mangyayari sa'yo pagkatapos? Wawasak ang karera mo, babalik din ang psoriasis mo." Inalok nila si Samantha ng mga shares at habang buhay na libreng treatment kapalit ng kanyang pananahimik. Sinabi ni Zoe, "Tanggapin mo ang alok, Sam. May pagkakataon kang maging isang malakas na babae na maaabot ang buong potensyal mo." Ngunit sumagot si Samantha, "Bakit? Bakit kailangan kong alalahanin kung maganda ba ako o hindi?" Napagtanto niya na hindi lahat ay tungkol sa kagandahan. Ang mga taong tulad ni Zoe ang nagpapaniwala nito para patakbuhin ang kanilang negosyo. Tinawag ni Samantha si Zoe sa tunay nitong pangalan, Zoe Zilt, at tinanggihan ang alok. Dahil dito, ipinadala ni Zoe si Chloe. Ipinaliwanag ni Dr. Brand na sa kakaibang kaso ni Chloe na panaig ang lobster enzymes sa kanyang mga selulang pantao. Kaya tuluyan na siyang naging isang higanteng lobster at mas mabuting manatili siya sa klinika. Nakita ni Chloe si Samantha. Inakala ni Zoe na hindi mababasag ang salamin, ngunit binasag ito ni Chloe at lumabas. Pinatay niya si Dr. Brand at ang abogado. Tumakas si Samantha. Hinabol siya ni Zoe. Natagpuan ni Samantha si Lydia na nakakulong din doon. Pinalaya niya ito, ngunit biglang dumating ang driver ni Zoe at sa isang igla pinatay siya ni Chloe. Tumakbo sina Samantha at Lydia palayo kay Zoe. Hinahanap ni Zoe si Samantha habang may hawak na electric taser. Sinabi niya, "Ako ang dahilan kung bakit nakuha mo ang role sa pelikulang iyon dahil walang tatanggap sa'yo matapos ang treatment." Sa sandaling iyon, inalis ni Samantha si Zoe mula sa likuran. Ngunit biglang pumasok si Chloe at lumapit kay Samantha. Nagtago si Zoe sa loob ng isang glass tube upang iligtas ang sarili mula kay Chloe. Ngunit pumunta si Chloe at binuksan ang sistema. Patuloy na sumisigaw si Zoe ng pangalan ni Samantha habang pinapanood ni Samantha na nasusunog si Zoe sa mga laser sa loob ng tube. Doon na namatay si Zoe. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa hinaharap. Nagtatrabaho na muli si Samantha bilang isang actress. Inilantad niya sa buong mundo ang Shell Company. Patuloy pa rin kumikita ang Shell Company. Ngunit ngayon ay wala nang pakialam si Samantha sa mga pamantayan ng kagandahan. May pagkakataon pa rin may sumisingit na pagkain sa kanyang mga ngipin. At diyan nagtatapos, mga kaibigan, ang kwentong ito. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!